I just found out this morning after my last vlog about this person na hindi pala Epipanyo ang kanyang pangalan but his real name is Christian Cañas. And of course, na mangha ako na ang ganda pala ng kanyang pangalan kasi Christian means the follower of Christ. Ipinapakita mo dapat sa kapwa mo na mabuti ka. Pero dito sa kanyang inaasta sa kanyang social media, mukhang the very opposite of the meaning of his name. Siguro, kailangan ko na siyang i-let go sa aking mga recorded vlog. Actually, yung kanyang last video, which is 13 hours ago, na ang title pa lang ay patungkol na naman sa paninira niya doon sa mga taga-INC. Hindi ko na siya clinic dumaraan sa wall ko, maybe because nung mga nakarang araw, sinesearch ko siya. So, hindi ko na siya clinic. There's no point to help this person by viewing his channel, which is makakadagdag sa kanyang revenue dapat kapag pataas ang view. Kasi, hindi naman siya karapat-dapat tulungan dahil nga sa walang mabuting tinapay para sa kanya. Lahat ng nakikita ko sa kanyang mga content since he started having the political content or being into a political blogger, walang mabuting tinapay sa kanyang mga kinontent. Puro masasama, lalo na kapag hindi panig sa kanyang mga political interests, puro sa kanya masama ang mga taong tinitira niya. Very biased. Bakit pa ako dadagdag sa view niya na hindi niya deserve? So alam nyo, nakakalungkot kasi pwede naman tayo magpahayag ng mga saloobin natin sa gobyerno at sa mga taong nakapwesto o sa mga politikong nakapwesto na ayaw natin dahil sa mga ginagawa nila. Pero hindi naman ganun karahas. Grabe naman. Lalo pa kung wala ka namang ebidensya, puro din lang mga hearsay, mahirap yun. Mahirap na bumanat ka na lang ng bumanat ng hindi ka naglalatag ng ebidensya sa pinagagawa mo sa social media mo. Maraming salamat po sa mga support ng mga taga-Iglesia ni Cristo. I really appreciate your time, your comments dyan sa ating mga video from the day I started talking about this person. Parang nananadya na lang siya na i-content ang INC para kumita siya o ginagawa pa niyang pagkakakitaan ang mga taga-INC na sinisiraan naman niya. Pero bahala na lang sa kanya yung nasa taas. Anyway, so guys, another thing that we are going to talk about tonight is para po sa ating mga OFW. Yes. Alam ko na araw-araw na ginawa ng Diyos, marami yung nangangarap na umalis ng bansang Pilipinas, magtrabaho sa ibang bansa para mabigyan ng magandang buhay ang mga naiiwan nating mga pamilya sa Pilipinas. Itong i-share ko sa inyo ay hindi naman to applicable sa lahat ng bansa, especially do sa Middle East kasi I know hindi naman nila ito ginagawa ng mga locals doon kasi nga bawal sa kanila ito, haram ito sa kanila. So itong kwento ko na ito ay para lang ito sa mga nasa western countries o dito sa Europe o mga bansa na hindi Muslim, di ba? Nung Sunday nga, yun nga, nag-Zoom meeting kami. Tapos kung mapapansin nyo doon sa mga friend ko sa Facebook, na tinag ako sa pictures, wala yung husband ko kasi nagkaroon kami ng pagtatalo. Pinagalitan ko siya. Kasi nga, ito talaga ang importante sa ating mga OFW, no? Yung mga nandito lalo, mga dapat nating gawin para hindi tayo kalabanin ng ating mga boss. Kasi pag sinabi nating boss, hindi lang naman yung boss na inaalagaan natin. Like, let's say, for me, 2 jobs ako eh. Meron akong pang morning, which is anak din nitong alaga kong matanda, pangalawang anak. At meron akong pang afternoon, ito na si matanda, yung inalagaan ko.
So, doon sa pang-morning kong work, well, matagal na ako doon kasi yun ang first job ko eh. So, ang first job ko is pagiging tutor nanny. Kasi yung apo nitong matanda, which is anak ng first boss ko, nung pumasok ako, they're very young. Yung isa 4, yung isa naman ay magsi-6. Kasi almost 2 years ang kanilang gap, puro babae. So syempre, maliliit pa sila. Ang ano ko noon is susunduin ko sila sa bus stop, ihahatid ko sila sa umaga at susunduin ko sa hapon. Kapag kasama ko tong dalawang bata na to na 4 years old at magsi 6 years old yung panganay, I should be talking in English with these girls kasi ang usapan namin sa interview ng aking boss, which is their parents, is I should speak English with them every day kasi kailangan ng mga bata matuto. Actually, yung mga classmate ko dyan sa bus stop, kapag pinipick up namin yung mga bata, may mga Canadian, may mga African. Kasi 'di ba ang mga African some of them are marunong mag-English. Yung mga Canadian naman, nandirito sila kasi may mga ano sila yung mga Seventh Day Adventists at nagmi-mission sila dito sa Spain at the same time nagtututor nanny sila. Parang nagmo-multitasking sila. So now, nung hinawakan ko tong mga bata na to, yung anak ng boss kong pang umaga at anak din nitong matanda, which is apo niya yung mga alaga ko, wala akong naging karanasan sa kanila na nagsalbahe sila sa akin. They behave well with me. Kasi I think it depends din sa mga magulang na hindi konsentidor at sa nagtuturo sa kanila like me kasi I was the tutor nanny. So, nagkaklase ako ng English sa kanila every Wednesday, 1 hour each. Hindi naman sila magkaparehas ng level sa primary kasi nga matanda yung isa, panganay yung isa bunso. They're very kind children. Hanggang lumaki sila, I think I stopped teaching or talking to them, helping their assignment. When they were in grade 6 na, I think I stopped there. Nung nagha-high school na sila, I stopped teaching them kasi marunong na eh. Natuto talaga sila sa daily conversation na every time we are in the park, we are in the beach, or we take a walk, I talk to them in English. So, lumaki silang may disiplinang Pilipino o disiplinang Spanish kasi tinuturuan ko din kasi sila ng mga magagalang na salita. At naging kapalagayan ko ng loob, no? Now they grown up. The youngest one is turning 23 sa February 3. At yan nga, stress ako ngayon kasi hiningian ako ng regalo na book of recipe ng mga Asian cuisine. So, I'm making it at for printing na. And then yung ate naman niya ay nag-o-office na sa Madrid sa parang Meralco sa atin. Doon siya nag-office kasi business administration yung kinuha ng kapatid niya. At itong bunso, nag-aaral pa kasi ang kinuha niya ay lawyer o law, kaya medyo matagal-tagal ang kanyang kurso na matatapos. Okay, so ito ang mga dapat nating gawin na mga naging kasama nila sa bahay o naging bilang pinagkakatiwalaan ka ng kanilang mga magulang, no? Kapag umaalis yung kanilang mga parents sa biyahe, ganyan, ako ang pinagkakatiwalaan. Hinihabilin niya sa akin yung bahay. Kasi of course, nandun din si Rory, yung aso. So before Christmas, itong si Bihot ay nagpapasiyo siya ng aso o naglalabas siya ng aso sa isa pang bahay na anak din nitong matanda, yung panganay naman na anak ni matanda. Kasi mahilig sila sa aso. Actually, ilan ang anak ni matanda na may aso? Tatlong anak niya. Out of 9, apat sa anak niya. Out of 9 na anak ni matanda, 4 ang may aso. At kapag wala yung kanilang mga tagalabas,
ng kanilang aso, yung husband ko yung i-chat nila na, pwede bang ilabas, ganyan, ganyan. So, one day, pinuntahan ng husband ko itong aso dahil ipapasiyon niya dahil hinabili niya sa kanya. Meron siyang nakita na hindi kaaya-aya, very kumbaga hindi magandang hindi maganda yung kanya nakita. Dito kasi ang culture kasi nila dito o kasama sa kanilang curriculum, siguro itinuturo nila yung mga bagay na yan na ginagawa lang dapat ng lead set na couple. At alam mo, napapanahon nga itong akin dinidiscuss ngayon kasi sa Pilipinas, yan ngayon ang pinagtatalunan, yung ipinasa na batas ni Ontiveros, di ba, about yung mga early pregnancy. At paano ba? At nung naglabas siya ng, yun nga, yung naglabas siya ng aso, ay nakita niya yung panganay na apo nitong aming alagang matanda ay nandoon sa sala kasama yung kanyang partner o kanyang boyfriend na mayroong ginagawang something. As in, talagang actual na nakita niya na they're doing something na dapat ginagawa lang ng lead set na couple. So, very talaga, live na nakita ni husband. Sa kanila wala lang, kahit dumaan ka dyan, hindi ka pakikialaman eh. I mean, para sa kanila, kahit dumaan ka na ginagawa nila yun, wala, they don't care. Kasi isa yan sa mga nila, isa yan sa mga itinuturo na sa kanila kasi minsan may mga parents dito na sila pa yung nagpo-provide ng supot. Yan na lang ang ipapangalan ko. Yung supot na ginagamit ng mga male. Ganon sila dito kasi mas priority nila yung education na makapagtapos ng pag-aaral. Kahit gumawa ka ng kababalaghan while you are still in your college days, basta wag be safe ka lang, hindi ka lang magpe-pregnant kasi you have to finish your studies. Minsan ang magulang pa ang nagpo-provide ng mga ganyan, yung protection na hindi ka pregnant. Pero dito tayo sa natuklasan, dito tayo sa ito lang, lately, itong linggo lang na sinabi ko nga na yung mister ko hindi sumali sa CFC online namin kasi nga pinagalitan ko siya kaya nawala siya sa mood. Kasi sabi ko, yung mga ganyang bagay na very private na mga rooms, wag mo nang katukin o wag mo nang buksan kasi di natin alam na may mga tinatago dyan na mga mga boyfriend nila, ganyan. So, hindi nga ako nagkamali. So, itong mister ko binuksan niya yung isang room kasi nga mananarado sana siya kasi madilim na. And he found out na nandoon yung isang bata na inaalagaan ko dati at sinututor ko sa English. Nandun yung kanyang partner. Itong batang ito, alam ko hindi ito tinotolerate ng nanay na magdala dyan ng kanyang boyfriend kasi kung tinotolerate yon, dapat dinadala niya dyan kahit nandyan yung parents niya. Pero dinadala lang niya kapag nagta-travel yung mga magulang niya, katulad nung Sunday, nag-travel yung kanyang mga magulang. So, kung tinotolerate ito ng kanyang nanay, dapat ganyan ang ginagawa niya. I-prepare niya yung ganyan, o pangaralan niya ng ganyan, o baka magdala ka dito ng ganyan. Be careful. Pero parang hindi. Kasi hindi ganon ang nakikita ko sa kanila when they were young. Very, talaga sila, pinalaki talaga silang mga mababait, o yung parang feeling ko walang basbas doon sa magulang yung pagdala ng boys doon sa bahay. Kaya ang ginagawa nitong batang ito ay dinadala niya kapag walang magulang, kapag wala ang magulang niya para magawa nila yung lahat ng gusto nilang gawin.
And it happens nga. At kaya ko ito kinikwento dito sa inyo na kahit may makita kayong mga nagsa-something-something, hayaan nyo na, wag nyo na silang pakialaman, wag nyo nang, kunyari, patay malisya kayo na wala kayong nakita, kasi once na nakialam ka at nagsumbong ka sa magulang nila na, oy, alam nyo ba, yung anak ninyo habang wala kayo, dinadala dito yung kanyang boy at may ginagawa silang kababalaghan. If you do that, ikaw ang kalaban. Kalaban ka niya at magiging kalaban ka din ng magulang niya. Kasi alam niyo kung bakit? Siyempre sa kasusumbong mo, mai-stress yung magulang. So, at the end, siya pa rin ang kakampihan, yung anak. Kaya, ito lang yung payo ko sa mga nandito sa Europe. If you encounter this kind of situation na meron kayong naabutan ng mga nagsi-something-something, hayaan nyo, patay mali siya, kunyari wala kayong nakita, para magkasundo-sundo kayo at hindi ka nila kalabanin. Kasi mahirap yung mawala yung trust nila sa iyo. Mahirap ito hanggat nandyan ka pa sa pamamahay nila, you're still part of their house kasi trabaho mo yan, pahihirapan ka at ituturing kang ituturing ka nilang stranger sa buhay nila. Pero kung magpapatay malisya ka na wala kang nakita, hayaan mo silang gawin yung gusto nila pag wala yung magulang. Habang buhay kang kaibigan nila habang nandyan ka pa sa kanilang premises. Kaya yun, bilang experience namin, yun ang kaya kinukwento ko dito sa inyo na hayaan nyo na lang. Kunyari wala kayo nakita. Kahit nakita nyo na nagkakalat na yung mga supot. Alam nyo mo yung supot, guys? Supot is yung ginagamit ng mga kalalakihan para hindi mapregi yung kanilang partners. Nagkakalat actually, tapos pagpasok ko nung Monday, di ko maarok yung smell kasi hindi sila nag-ventilate ng bintana. So what I did is when yung lumabas sila, as I open the window very wide kasi kahit malamig dito dahil winter ngayon, talagang binuksan ko dahil hindi mo talaga matitake yung amoy. Dahil pagdating sa hygiene, hindi sila malinis gaano kasi, ganun talaga sila maligo, parang mabilisan lang na nagbasa lang ng tubig. So yun lang, medyo slight way of telling you the story para lang hindi kayo ma-shock at hindi kayo masyadong ma-excite o hindi masyadong exaggerated. Kaya dinaan ko sa inyo sa parang very slight telling story. Yun lang ang paalala ko na wag na lang sila isumbong pag nakita nyong naka-live show sila. At wala rin kasi sila pakialam. Kahit mag-live show sila dyan sa harapan mo, tuloy pa rin nila gagawin yon. Hindi sila titigil. Tuloy-tuloy nilang gagawin. Kasi it happens. Nakita mismo ng mister ko na ganun ang ginagawa pero hindi sila tumigil. Diretso lang sila. Kasi ang purpose noon ng husband ko is kinukuha niya sana yung aso dahil hindi niya mahanap. Ito namang mag-BFF, doon sila nag something-something sa sala. Kaya kitang-kita niya. Pero akala mo matigil yung kahit na dumaan ka pa sa harapan nila. Hindi, diretso yun. The same with what happened this Sunday. Kaya sinabihan ko the next time, kapag alam mong andyan sila kahit bukas yung mga bintana, hayaan mo yan. Huwag kang aakyat para isarado yung mga bintana. Hayaan mo. Kasi baka makakita ka ulit ng hindi mo dapat makita. So yun lamang guys. Maraming salamat and I'll see you again on our next video. Bye for now.